Ang message po natin today is called, Who is Number One? Ayan. Alam niyo po, there is a great deal of competition dito sa ating kultura. Diba? Pinag-aagawan lagi kung sino yung number one. Tama ba? Actually, even in advertising alone, the list is endless. Sino ba talaga yung number one? Sino ba talaga number one? Si ABS-CBN o si GMA? Di ba? Ano ba talaga ang number one? Si Coke o si Pepsi? Si Toyota o si Nissan? Di ba? Si Colgate o si Close Up? So talagang in our culture, there are endless list talaga ng competition to be number one. Okay. Kaya ang title po ng message natin today is, Who is Number One? The competition in our lives for number one is equally as heavy. Yung listahan ng mga number one na inaakala natin sa buhay natin accumulates. Di ba? Nandyan yung number one sa atin yung career. Number one sa atin yung money. Number one yung sports. Di ba? Number one yung bahay, sasakyan, families, asawa, anak, shopping, recreation, travel. Di ba? Number one yun na inaakala natin sa mga buhay natin. In fact, sa spiritual nga natin, di ba, meron ding competition between the spirit and the flesh. Okay? So, it competes. It competes to be number one in our lives. At ito mga bagay din na to, I'm not saying na ito mga bagay na to ay bad, pero minsan, ito rin yung mga competition ng Panginoon sa buhay natin. Tama ba? Si gusto lagi mauuna. Si Labada, gusto niya lagi mauuna. Di ba? So, maraming ka-competition talaga, even ang Panginoon sa buhay natin. So, ang goal po ng message natin today, as you listen to this message, ang goal is to overcome the competition for things to be number one in our lives through self-examination. Ayun. Kailangan magkaroon talaga tayo ng evaluation. Kailangan talaga maliwanag sa atin. Magkaroon tayo ng self-examination. Sino ba talaga? O ano ba talaga ang number one sa akin? Okay. So please join me in reading. Ito po yung ating sermon text ngayong umaga in Old Testament book, in book of Exodus, chapter 20, verse 3. Ayan. You shall have no other gods before me. Okay. Now, dito po mapapansin niyo itong verse na to, mapapansin niyo dyan yung small letter G. Ayan. Diba, pag nagte-text tayo, kasi sanay tayo, laging small letter, pag nag-all caps, parang iba yung ibig sabihin, di ba? Well, in fact, dito po sa word na God, talagang magkaiba yung small letter G at saka big letter G. Okay. Pag nakita mong small letter G, ginagamit po yung small letter G for God. Ito po ay ginagamit to refer to any deity or God in general. Ibig sabihin, pag small letter A God lang yan. A God. Okay. Hindi siya D God. So, small letter G refers to any deity or God in general. Nandyan yung mga alam nating mga Greek mythology gods. Sino yun? Yung mga sila Zeus, sila Athena. Tama ba ako? Tama ba yung aking history? Ayan. So, kaya pa tayo, pagka nagsusulat tayo, nagte-text tayo, when we refer to the Supreme God, ginagamit natin is the big letter G. Okay? Kaya mapapansin mo, even if you read your Bible, makikita mo doon, small letter G talaga yung ginamit doon. Okay? So, ulitin natin, sabi dito, you shall have no other gods before me. So, ito po in the Old Testament time, of course, the context is because of the pagan gods. Yung mga Diyos-Diyosan.
Okay, sabi nga, God is a jealous God. Hindi masamang jealousy yon. It's a holy jealousy. Kasi gusto ng Panginoon, para sa Kanya lang talaga yung talagang praises. He deserves all the glory and honor that is due to Him. Yun yung jealous God na meron tayo. Okay, kasi He's our Creator, by the way. Okay, now, yung big letter G kasi, it refers to the God. Kasi pag A God kasi, ibig sabihin, isa lang siya sa mga creation ng Supreme God. A God siya. Pag the God, siya yung absolute. Siya yung supreme. At yun po ay reserve lamang to Christian God. Okay, so binigyan ko lang po ng konting paglilinaw. Kaya mapapansin nyo, pag nabasa nyo siya is, sabi dito, you shall have no other gods before me. So kagaya nga po na sabi ko sa inyo kanina, kasi during that time, this refers to the pagan gods. At sa panahon natin naman ngayon, na gusto kong ma-apply ito in our time, itong generation natin, ito yung tinatawag na modern idolatry. Okay, pag kasi narinig natin yung idolatry, yung word na yon, idols, ibig sabihin, meron mga Diyos-Diyosan, maaring hindi naman tayo sumasamba sa mga images, pero meron mga bagay sa buhay natin na hindi tayo aware, okay, na nagiging small letter G na rin, sometimes nagiging big letter G na siya sa buhay natin. Okay. So, yun yung pag-uusapan natin. Kaya nga, ang title ng sermon natin this morning is, Who is number one? Okay. So, the big letter G refers to or reserved for Christian God, the Creator or the Supreme Being, the Absolute and the Ultimate God. Again, ito pong binasa natin in Book of Exodus, chapter 20, verse 3, is a command. Hindi sinabi dito na please don't worship any other gods before me. Hindi po siya pakiusap. This is a command. Ang sabi po ng Panginoon dito, you shall have no other gods before me. Sa Tagalog, ang sabi po dito, huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Now, maaari sinasabi mo siguro, Pastor, sa Old Testament yan It's part of the law. Well, we call this a timeless law. Ito yung tinatawag natin, the timeless principle. Okay. Hindi naman nangangahulugan na sa panahon natin ngayon, the New Testament believers, ay pwede na tayong sumamba sa Diyos-Diyosan. Tama po ba? Okay, kaya sabi natin, this is a timeless law, this is a timeless principle. Actually, mamaya explain ko ng konti pa about this commandment. So this is a command. Ipinag-uutos ito ng Panginoon, ng Diyos, na huwag tayong sasamba ng ibang Diyos maliban sa Kanya. And God is serious about this command. Kaya nga, naalala ninyo, itong command na to, isinulat pa to sa stone kay Moses. Remember? Diba? Sa tablet. Okay. And then, syempre, ito itinuro sa atin ng ating mga magulang, tinuro ng church, na mahalin natin ng Diyos with all our minds, strength, and soul, our very soul. And of course, the second commandment is to love your neighbor as yourself. So again, this is a timeless principle and a timeless command. Dahil hindi naman nangangahulugan, we are New Testament believers, hindi na natin kailangan itong command na to ng Panginoon because hanggang nabubuhay tayo, this is a command for all of us. So, itong command na to, pag binasa mo yung Book of Exodus chapter 20, makikita mo siya na siya yung nasa top of the list. Number one na command, di ba? Pag binasa mo, unang-una siya na command doon sa Ten Commandments, kumbaga. So, kung titingnan natin itong Ten Commandments na to sa buhay natin, as believers, makikita natin yung Ten Commandments, yung
verse 1 to 4, makikita mo yung relationship natin sa Panginoon eh. Di ba? Thou shalt not worship any other gods. Do not use the name of the Lord in vain. And then pagdating naman ng last 6 verses, yung relationship naman natin with other people. Di ba? Makikita natin dito na thou shalt not kill, di ba? Do not envy. So, ito yung sinasabi natin na yung cross, pag nakita mo, it represents, syempre, of course, the love of God. Pero dito makikita mo dito yung relationship natin sa Diyos. Yung vertical, and then horizontal, yung relationship natin with other people. So sa buhay natin sa araw-araw, talagang nagre-represent talaga itong command na to, na mahalin natin ang Diyos at mahalin natin yung kapwa natin. So ang goal natin today, mga kapatid, is self-examination. Sino nga ba talaga yung number 1 sa buhay natin? With this fast-paced society, di ba? Ngayon, AI na ang technology natin. Di ba? Now, napakabilis ng technology natin. Pero kahit na nga ba mabilis ang technology natin, hindi nangangahulugan na yung command ng Panginoon na yan ay na-supersede. Hindi nangangahulugan na hindi na natin susundin yung command ng Panginoon na yan because it's a timeless command. Command yan noong unang panahon, command yan today, command yan hanggang bukas. Amen? Amen po ba? Okay, so sabi ko nga po, napakabilis talaga ng panahon, napakabilis ng technology. Well, ang tanong, nasaan ba si Lord sa buhay natin? Nagbabago-bago ang panahon, nagbabago-bago, technology nagbabago. Nasaan ba si Lord sa buhay natin? Kasi, church, napakadali kasi. It is so very easy for us to put other things or other people first or number 1 in our lives. At pag ginawa po natin yan, ang nangyayari, nare-reduce ang Panginoon to second place. Diba? It's very easy for us. Madali kasi tayo makahanap ng number 1 sa buhay natin. Maaring bagay, maari namang tao. Pero pag ginawa natin yan, nare-reduce ang Panginoon sa likod, sa backseat. Nare-reduce si Lord sa second place, third place. At ang nakakalungkot po, minsan, nare-remove na nga siya eh. Diba? At pag-uusapan po natin mamaya yan. So, church, there are some serious questions. Okay, that we need to ask ourselves. Tanungin natin sarili. Kasi sabi ko nga po sa inyo, self-examination ito. Kasi kung hindi natin to babantayan at pag-uusapan, napakabilis ng panahon. Di ba? Nagbabago ang technology. Habang nagbabago ang technology, even this generation, parang hindi na nga ganun ka-importante ang Diyos eh. Amen? Sa mga kabataan ngayon, di ba? Parang ang si Lord nasa backseat na lang. Kaya napansin nyo, few Sundays, magkasunod, di ba? Whatever you do, do it all for the glory of God. So, yun ba? Nagbago ba yun? Sa panahon ba ng mga kabataan ngayon, sa ating AI technology, kailangan ba hindi na natin i-glorify ang Lord? So, and then, the next Sunday, sabi natin, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Nagbago ba yon? Kailangan ba mawala na yung fear of the Lord ngayon? No, it's not. Kasi itong Bible, the Word of God, church, ano yan eh? It's a timeless principle. Amen? Tapos mayroong mga timeless commands na talagang hindi to kailangan nagbabago sa buhay natin. Magbago man yung kultura, magbago man yung society, magbago man ang technology, pero sabi ng Bible, but my word will return. Or my word will stay. Diba? So, church, you must ask yourself several questions in order to determine if you have other gods in your life beside the true God. Okay, tingnan nga natin. Okay, sabi natin, self-evaluation ito ha. Napaka-bless natin mga kapatid, mga kabatch ko. Kasi inabot pa natin itong generation na to, no? Nung panahon natin, ngayon, naalala ko noon, talagang pinag-aagawan sa yung internet lang, yung speed ng internet, no? So dito yung pinag-aagawan natin yung 2 Mbps.
Naalala nyo? Di ba? Ang bagal talagang nagbabuffer. Yung 2 Mbps lang, oh. 2 Mbps. Nung panahon namin na napaka-bless nyo itong generation na to. Pero sabi ko sa inyo, kahit na nga ba fast-paced na yung itong generation na to, pero nandun pa rin yung komanda. Huwag niyong kakalimutan. Ano pa yung mga bata tayo, mga naalala natin? Nung bata ako, ewan ko, yung mga kasi edad ko dito yung mga 35 na. Ito, segue lang ako. Naalala ko lang kasi nung bata ako, sabi ng mga matatanda, pero pag bata ka, gusto mo magkapera, no? Kahit nga barya-barya eh. Sabi ng mga matatanda, gusto mo magkapera? Naalala ko, hindi ko lang maalala kung sino yun, pero may nagsabi sa akin, gising ka ng early in the morning. Gising ka early morning, tapos magwalis ka, makakawalis ka daw ng pera. Sino dito yung nauto ng gano'n ng araw? Ginawa ko po yun. Nagwalis ako, wala naman ako nakuha eh. Wala. Pero tumakbo. Sabi ko, sa panahon ngayon, naku, yun ang nakalimutan ko. Sa Imbornal pala may 80,000. No. Pero, church, sabi ko nga, nagbabago ang panahon. Well, one of my objectives sa message na to is, ganun din po kayo mga youth. Yung mga youth na nandirito, di ba? Kasi alam nyo, marami akong napansin in this generation na parang nasa backseat na lang si Lord. Nasa backseat na lang. Hindi na kagaya nung mga panahon noon na talagang nandun talaga yung tinatawag na reverence kay Lord. Di ba? Nandun talaga yung full respect sa Panginoon. Ngayon, wala na. Tatawag na nga kayong kay Lord ngayon, si Brad na eh, Brad. Di ba? You get my point? Okay, now, so, kailangan talaga na tanungin natin yung sarili natin with these questions in order to determine if you have other gods in your life. Okay, besides, of course, the true God. Number one important question is, what is really important to me? Okay, ito mga question na to para malaman natin kung meron ba talaga tayong ibang Diyos maliban sa tunay na Diyos. Ano nga ba talaga importante sa'yo? Matthew 6:21 says, "For where your treasure is, there your heart will be also." Kapag importante sa'yo, nandun ang puso mo. Amen po ba? Now, the question is, where do you set your affection? Nasaan ba yung pagmamahal mo talaga? Nasa career mo ba? Nasa job mo? Perhaps, siguro, mas mahal mo pa yung kotse mo. Mas mahal mo pa yung hobby mo. Di ba? Mas mahal mo pa yung pera mo. Or mas mahal mo pa yung ibang tao kaysa sa Panginoon. Kasi totoo to eh. Sabi dito, where your treasure is, there your heart will be also. Ano nga ba yung mas importante sa'yo? Where do you set your affections? Do you set your affections on God? Mahal mo nga ba talaga si Lord? Kasi sabi ng Bible in the New Testament book, in book of Colossians chapter 3 verse 2, set your affection on things above. Okay, mahalin natin yung mga makalangit na bagay, not on things on the earth. Kasi nga itong mga bagay na to, church, ito lilipas lahat ito eh. 'Di ba? This will pass, pero sabi nga, kailangan nag-i-invest din tayo sa kaharian ng Panginoon. So, first question, what is really important sa'yo? Ano nga ba talaga importante sa'yo? Well, purihin ng Panginoon kasi kaninang umaga, nagtatalo yan. Babangon ba ako? Parang gusto ko pang matulog. Tama ba? Naniniwala ba kayo na pati yung pagtulog kompetisyon ni Lord? Naalala ko lagi yung sinasabi ng asawa ko eh. Di ba, marami pa namang panahon para matulog. Totoo naman. Di ba? Halang talagang, ba't gano'n? Sa buong isang linggo ang pinakamahirap gumising. Pero pagka Monday to Friday, papasok sa trabaho, nagmamadali. Di ba? Now, what really is important to you? Therefore, pagka
ito mga bagay na to ay mas importante sa'yo kaysa kay Lord, mukhang you have other gods. Amen? Pero sabi mo sa katabi mo, hindi ako yon. Amen. Sana nga. So, tanungin mo yung sarili mo, ano nga ba talaga importante sa akin? Ano ba yung number one sa akin? Okay? Ulitin ko, set your affection on things above. Siyempre sa Panginoon, not on things on the earth. Next, another question, another important question is, whom you are trying to impress. Okay, ayan. Alam niyo po, we plan, we buy, we work, we push ourselves, nag-aaral tayo, we achieve. Pero ang question is, why? Why? Sino ba yung gusto nating i-impress in this life? O kanino ba natin binibigay yung glory? Sa sarili ba natin? Nakikita ba natin yung mga achievements natin? Ito ay kagagawang ko lahat. Ito ay dugot pawis ko. Ito ay galing ko. Sino ba talaga yung gusto nating impress? Well, marahil siguro yung iba sinasabi niya, well, ginagawa nila talaga yan para lang sa sarili nila. Well, that may be true. Kasi gusto natin talagang i-impress yung sarili natin. Hindi mo napapansin yun. Hindi mo napapansin yun. Pero sa totoo lang, gusto mo talagang i-impress ang sarili mo. In other words, pag ganyan ang ginagawa mo, there is a purely self-centered motive for your ambitions. Ginagawa mo to lahat para sa'yo. Pero hindi mo napapansin yun. You may not be aware, pero yun na yun, church. Whom are you trying to impress? We work for ourselves. We accumulate for ourselves. We achieve for ourselves. Again, some may say, well, ginagawa naman niya yan para sa pamilya niya. Para sa ibang tao. Well, ibig sabihin, mga kapatid, hindi lang pala their opinion that counts. Hindi lang pala yung sarili mo. Ginagawa mo rin pala ito para sa ibang tao. So, ibig sabihin, church, it's not just their opinion that counts, but other people's opinions are important to them. Ibig sabihin, para bang ginagawa mo yung mga bagay-bagay na yan kasi meron kang gustong i-impress. Okay, gusto mong i-impress yung ibang tao yung nasa paligid mo. Mas mahalaga sa'yo ang sasabihin ng tao kaysa sa sasabihin ng Lord. Again, sino bang gusto mo talagang i-impress in this life? Sino bang ini-impress mo? Sabi natin kanina, what is important to you? What is really important to you? Ano ba talaga yung mahalaga sa'yo? Now, ngayon, sabi nga habang ginagawa mo yung mga bagay-bagay, ano naman yung motibo mo? Sinong ini-impress mo? Mahalaga ba sa'yo opinion o sasabihin ng ibang tao o yung sasabihin ng Lord? Alam niyo po, ang tawag dyan, people pleasers. Ginagawa nilang lahat, perhaps, they're striving hard so they will look good in the eyes of other people. Ito pong first commandment na to, however, exhorts us to be God pleasers. Kaya sabi doon, di ba, thou shalt not worship any other gods before me. Ang exhortation nito sa atin ay, kailangan maging God pleaser tayo, hindi people pleasers. Diba? Sabihin na nila kung anong sasabihin nila, basta ang mahalaga sa akin kung anong sasabihin ng Panginoon. Amen po ba yon? Ang bawat isa sa atin, every person we should seek to impress God. Dapat siya yung kaligayahan natin. Kasi therefore, mga kapatid, if you're trying to impress other people than of God, then you have other gods beside the true God. Ganon. Kasi dapat hindi tayo nakafocus kung anong sasabihin ng ibang tao. Dapat nakafocus tayo kung ano ang sasabihin ng Panginoon. Dahil siya yung ini-impress natin. Amen po ba? Ini-impress natin ng Lord. When you come to church, si Lord ang ini-impress mo. Hindi ka pumupunta dito with... Kaya di ba lagi natin sinasabi, hindi ka naman pumunta sa church para sa tao para kay Lord. Kasi si Lord ang ini-impress mo. Amen po ba? Maliwanag ba?
Ayokong pumunta doon kasi naiinis ako sa tao na yon. O dito. So, you're people pleaser. Kasi, hindi yung sasabihin ng Lord yung, hindi mo iniisip sabihin ng Lord na, well done, anak, good and faithful servant. Di ba? Kasi si Lord ang dapat na ini-impress natin. Hindi other people. Well, totoo naman talaga yun na nakakainis naman talaga na makakita talaga ng mga, di ba? Church, take it from me. Kung babasihan lang po natin yung opinion at yung sasabihin ng ibang tao, matagal na akong wala dito. Amen. Hello? Ganon din po tayo dapat kasi si Lord ang ini-impress natin. Diba? I don't care kung anong sabihin mo, basta ang mahalaga sa akin kung ano ang sasabihin ng Lord. Kasi may relasyon kami ng Panginoon. Siya ang ini-impress ko. Kaya nga sabi ko, lahat ng glory para sa Kanya. Amen. So that's number 2. Number 3, in addition dun sa question na tatanungin natin sa sarili natin, church, what are you or what are we living for? Nabubuhay ka para saan? Kasi ang ano natin, tingnan nga natin, self-evaluation. Am I worshiping other gods? Ano ba talaga yung importante sa akin? Importante ba sa akin ng Panginoon o second place lang siya? Next is, importante ba sa akin kung anong sasabihin ng tao o anong sasabihin ng Panginoon? Isang araw, early in the morning, merong nag-text sa akin, Pastor, di mo na po ako makapagsimba. Ba? Sabi ko, Lord, ano bang sasabihin ko dito? Sabi ko sa kanya, ganito na lang, kapatid, kay Lord ka na lang magpaalam na hindi ka makakapag-church. Kasi sa loob-loob ko, pag pinayagan ko to, dadamay mo pa ako eh. So, marahil siguro, nag-usap sila ni Lord, mamaya-maya nakita ko nandyan siya. Oh, sabi ko, ano nangyari kapatid? Hindi ako pinayagan ni Lord eh. Oh, di ba? Kasi whom are you trying to impress? Di ba? May kinainisan ka? Oh, sinong lugi? Ha? Sabi mo sa katabi mo, lugi ka. Lugi ka. May online naman eh. Church, sino ba talaga ini-impress natin? Next is, what are we living for? Nabubuhay ka para saan? In other words, ano yung goal mo ba? What are you trying to aspire? Ano yung mga objectives mo? Lahat ba ng ginagawa natin, nakasenter ito around us, me, my, mine, ako. Di ba? Yun eh. So, nabubuhay ba tayo para na lang sa sarili natin? Anong sabi ng Bible? Hindi tayo nabubuhay para lang sa sarili natin. Amen. At ano po yan, actually yung passage na yan, ano yan eh, it applies to many aspects sa life natin. Hindi lang talaga tayo nabubuhay para sa sarili natin. If you're a parent here, nabubuhay ka para din talaga sa mga anak mo. Di ba? Ganon din. Ang bawat tao sa atin hindi nabubuhay para lang sa sarili natin. So, kung titingnan mo yung mga listahan ng goals mo, ilista mo. Okay, tingnan natin, magkaroon ka evaluation. Mamaya pag uwi mo, lista mo yung mga goals mo, objectives mo. Ayan, tingnan mo. Nasaan si Lord? Doon ba sa mga goals, objectives mo, merong spiritual goals? May spiritual goals ba doon? Goal, number 1, travel. Yun, travel. Ano pa? Travel ulit. Outing. Ano pa mga goal ko? Ito ang outing. Pero, sabi ng church, mga kapatid, may conference tayo. Spiritual goal. Nauna na yung listahan ko, may outing kami. Tama. Church, balikan po natin. Nasaan ba si Lord sa mga goals natin? Nakasentro ba to sa mga personal lang nating achievements? Nakasentro lang ba yung goal natin sa promotion? Sa job natin? Nakasentro lang ba yung ating mga goals sa family? Nakasentro lang ba yung goal natin sa paggawa, pagpapayaman? What are you living for? Nasaan
nasaan si Lord at bakit ka nabubuhay? Alam mo, sabi ni Apostle Paul, to live is Christ and to die is gain. And ito pong mga questions na to, this is very important na kailangan talaga ma-evaluate natin talaga kung sino talaga ang una sa buhay natin. Di ba? Sino ba talaga ang una? Dapat maintindihan natin, church, na itong mga nabanggit ko na to, hindi po ito masama. Hindi naman masama mag-travel. Hindi naman masamang maglaba. Hindi naman masamang maglinis ng bahay. Pero wag niyo naman gawing competition ni Lord. Amen? And naniniwala naman ako, honorable naman yung mga yan. At part yan, church, ng blessing ng Lord sa atin. Kasi, tingnan nyo ano yung goal natin in this life? Nag-i-invest nga tayo ng kung anong bagay-bagay di ba? Nag-i-invest ka, kabibili mo lang ng mga condos, di ba? Nag-i-invest ka, bumili ka ng mga properties, lupa. Nag-i-invest tayo ng kung ano-ano. Pero ang question is, ano na ba ang na-invest mo sa kingdom ng Lord? What's your goal? Meron ka bang spiritual goal? Di ba? Nakapag-invest ka ba? Nakapag-win ka na ba ng soul para kay Lord? O nakakapag-invite ka man lang ba sa church? Hello? Meron ba kayo spiritual goal? O puro na lang, sabi ko nga, yung goal mo na lang is, nakasenter na lang yan around you. Around us. Para sa akin lahat yung goal ko. Career, job, promotion, kailangan ko magkaroon ng ganito, kailangan ganito. Yun ba yung goal natin? Nasaan naman yung spiritual goals natin? Hello? Di ba? Sa totoo lang, kasi pagdating sa spiritual goal, sabi ko nga sa inyo, parang iba na, no? Iba ngayon. Na pag sa outing nga, grabe, 3:00 na madaling araw, gising ka na. Di ba? Sa outing. Pero bakit pagdating kay Lord, pagdating ng Sunday, o anumang gawain, bakit di mo magawa? So, kung sa ibang mga bagay nga, nag-i-invest tayo, gumagastos tayo, pero ba't hindi natin magawa pagdating kay Lord? Ano ba yung spiritual goal natin? Kasi, church, kung ganon, tingin ko may problema ka. Kung ano talaga yung importante sa'yo. Again, church, yung mga plans mo, kung ano man yan, mga travel goals, as long as, alam naman natin mabuti yan, it's honorable, di ko man sinasabi na wag niyong gawin yan. Pero, church, when we lose sight of the first commandment, we lose sight of God. Amen. Galatians chapter 2:20, sabi ko nga, para saan ka ba nabubuhay? Kasi sabi ng book of Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Talagang church, nabubuhay na lang tayo talaga dapat sa Panginoon. Again, hindi ko inaalis yung mga goals mo, yung ibang mga plans mo, pero sana wag mapunta sa backseat si Lord. Diba? Acts 17 chapter 20, it says, for in Him we live and move and have our being. Para saan ka nabubuhay? Alam mo ba yung purpose of living? So, church, we need to understand that we cannot worship two gods. Matthew 6:24 says, no one can serve two masters or other gods, for you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and be slave to money or even any material things o kahit anong mga bagay. Kasi sabi nga po sa inyo, pag kasi may mga bagay sa buhay natin na mas nauna, mas importante kaysa sa Panginoon, magiging slave ka nun. And you will worship that. You cannot serve two masters. Yung isa, mamahalin mo, yung isa, aayawan mo. And alam nyo ba, church, the God, kung sino man yung God na wino-worship mo, magiging kagaya ka niya? Okay. Pag wino-worship mo ang pera, ano mangyayari? Magiging sakim tayo. Magiging greed. Amen?
We will become exceedingly like the God we worship. Kaya it's very important. Kaya pala yung Micah chapter 6 verse 8, ang ibig sabihin pala nito, sabi ng Micah 6:8, He has told you, O man, what is good. And what does the Lord require of you but to do justice, to love, kindness, and to walk humbly with your God. So, ibig sabihin nito pala mga kapatid, sabi ko sa inyo kanina, kung sino yung Diyos na sinasamba mo, magiging kagaya ka niya. Kung ang material na bagay ang sinasamba natin, pera, so kaya pala nagkakaroon ng mga taong alam mo na, greed. So, but when you worship the one true God, ano ba ang karakter ng Panginoon? He's loving, He's caring, di ba? Then, His nature will deeply affect our nature. And ganun din yung gagawin natin. Kahit na nga ba gaano kasibir o how minor our character flaws are, pero yung nature pa rin niya, yung magiging nature natin. Kaya pala sabi ng Romans 8:29, For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. So the concept of being conformed dito sa Romans 8:29, to conform to the image of Christ refers to a process of becoming more like Jesus in character and lifestyle. Ito pala yung tinatawag na Christ-likeness. Kasi kung sino yung Diyos na sinasamba mo, magiging katulad ka niya. Yung character and lifestyle. Kaya dapat, church, hindi na nga natin ito dapat laging pinapaalala. Kasi kung alam mo kung sino ka at alam mo kung sino yung Diyos na wino-worship mo, dapat alam mo kung anong gagawin mo. Amen? Yun pala ibig sabihin nito. The Lord require of you but to do justice, love, kindness, and to walk humbly with your God. Kasi His nature will deeply affect our nature. Yun yun, kasi we worship God. Di ba, loving ang God gracious. Di ba? So dapat na-extend din sa atin yung love, na-extend din sa atin yung grace. Hindi lang natin basta tinanggap yung grace, dapat nagiging extension tayo nun. Hindi lang natin basta tinanggap yung pag-ibig ng Diyos, dapat naging extension tayo ng pag-ibig ng Panginoon. Diba? Christ-likeness. Kaya nga sabi, we are predestined to be conformed to the image of His Son. Diba? Yung process becoming more like Jesus. So, gusto ko po maintindihan natin mabuti that making God first in our lives is not an automatic response to His love, grace, and kindness. Again, it's always a matter of choice. Choice pa rin talaga Ikaw pa rin talaga, choice mo pa rin talaga kung gagawin mong numero 1 ang Diyos sa buhay mo. Gagawin mo pa rin talagang choice. Marahil siguro po sa inyong mga seats, siguro nagtatanong ko, anong gagawin ko, Pastor? Well, kagaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, it's very tough. At gusto ko po na dumaan tayo lahat sa proseso ng self-evaluation. Evaluate po natin sarili natin. Nasaan na ba sa priority list mo ang Panginoon? Nasaan na ba? Diba? Secondary na lang siya. Sabi ko nga po sa inyo kanina, buti pa ang labada, gusto lagi unahin. Diba? Di mo na ako magcha-church kasi dami kong lalaban. Diba? Di mo na ako magcha-church kasi tutulog muna ako. Di mo na ako magcha-church, di mo na ako magsa-cell group kasi maglilinis ng bahay. So what is really important to you? Sino ba talaga gusto mong i-impress? And then, sabi nga natin kanina, ano yung number 3? What are you living for? Bakit ka nabubuhay? Para saan ka nabubuhay? So, remember, church, tatandaan po natin ang itong implication and obligation of the first commandment are far-reaching. It commands the importance of revering only one God. It demands exclusivity.
emphasizing loyalty to one true God. Yun po yung Exodus 20 verse 3. Kasi nung dumaan siya doon sa devotion ko, sabi ko, napa-evaluate tuloy ako. Oo nga, no? Kasi hindi naman ito isinulat para lang doon sa mga tao in the Old Testament time. But how about us? Kasi that demands exclusivity. Gusto ng Diyos siya lang. Because He's the true God. It demands exclusivity, emphasizing loyalty to one true God. Now question, who is number one to you? Kasi marami sa atin gusto natin number one tayo ni Lord. Pero siya, ano bang number siya sa atin? And this commandment calls for a lifestyle. Ito na yung buhay natin, hindi yung kung kailan ka lang gipit, doon ka lang lalapit. The commandment calls for a lifestyle that is dominated by our relationship to God. Our relationship to the one true God dominates every aspect of our lives. Bawat detalye ng buhay natin, church, nadodominate niya. Na bawat detalye ka ba, parang church, sa career mo, nasan si Lord? Sa family mo, nasan si Lord? Sa business mo, nasan si Lord? Nasa backseat? O sabi mo, Lord, take the wheel. Diba? Take the wheel. Kasi Lord, you know the way. Sabi mo, you are the way, you are the truth and the life. Dapat church na dominate niya every aspect ng life natin. Yung sinasabi, yung iniisip natin, yung ginagawa natin. Kasi dapat walang anumang bagay na nauna kesa kay Lord sa life natin. Si Abraham, remember, kanina in-exhort yun while we are worshiping. Di ba, si Abraham, pwede naman niyang hindi sundin ng Diyos eh. Di ba? Kasi sabi nga natin, what is really important to you? Imagine, tagal niya hinintay si Isaac. Pero, pwede na ba siyang tumanggi sa Panginoon, di ba? Na sabi ng Lord, isacrifice mo si Isaac. We're talking about affection. Di ba? Mahal na mahal niya si Isaac. Pero, hindi siya nagdalawang isip dahil mas mahal niya si Lord. Amen. Dumadating ba tayo sa ganong sitwasyon? Pag dumating yung time na mamimili ka, piliin mo kaya si Lord as your number one? I hope and pray na talagang pipiliin mo si Lord. Babangon ba ako, inaantok pa ako, pero hindi. Marami namang panahon para matulog. Church muna. Tama? Diba? Parang, ang dami kong labada. Diyan lang kayo. Pe-pray ako ng washing machine. Di ba? Tipong ganon, di ba? Ang dumi-dumi, ang kalat-kalat. Pray ako ng vacuum. Unahin natin si Lord. Church, ano or what is stopping you from making God first in your life? Kasi, you know what? Kasi ang daming competition. Yun ang dahilan talaga. Nagko-compete talaga para gawin talaga natin na numero uno ang Panginoon sa buhay natin. What's stopping you? And what's holding you back? Ano ang pumipigil sa'yo? Diba? What is really important to you? Whom are you trying to impress? Bakit ka ba nabubuhay? Amen? Church, in closing, ito pa isa. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, kaya importante talaga na meron ka talagang word talaga daily, yung nagdi-devotion ka talaga. Na-experience mo na ba yung meron kang ginagawa? Meron kang ginagawa? Like, gusto mo mag-devotion? Sino dito nagdi-devotion, cellphone ang gamit? Walang gusto umamin, no? Di ba? Cellphone na, no? Wala na. Malikabok na nga yung Bible, eh. Di ba? Cellphone na. Sino dito sa inyo naka-experience ng magde-devotion ka sa cellphone, pagbukas mo, scroll ng scroll, hanggang sa hindi mo nagawa yung dapat mong gagawin?
Umamin. Hello? Sino dito yung pagmulat ng mata mo, cellphone, naghahanap ka agad kung may message, may email, may chat. Sino? Umamin. Di ba? Di ba? Yun na yung nakasanayan, di ba? Isang mata pa lang yun, titignan mo. Kasi nga, nagbago yung panahon. Sa cellphone na tayo nagdi-devotion. Pero habang nag-i-scroll ka, uy, may sale lang Shopee Merong 6.6. Di ba? Hanggang sa, yung devotion mo, nakalimutan mo na. Tama? Sino dito yung sa supermarket? Pumasok ka dahil may bibiling ka, paglabas mo, ang dami mong bit-bit dala, pero hindi yung nabili mo, yung hinahanap mo, yung nabili mo. Sino? Mamin, meron, di ba? Marami tayong ginagawa, church. Abalang-abala tayo sa mga bagay na hindi naman importante talaga. One morning, pinaalala ng Panginoon sa akin ito. Kasi who is number one? In Tagalog version, Mateo 6:33. Tagalog ba yun? Parang Espanyol ata yun 33. Church, basahin nyo. Hindi bago sa atin to scripture na to. If you're a Christian for 20 years mo na nababasa yan. 50 years. Pero alam mo, sabi sa Tagalog, ang dami mong hinahanap. Abalang-abala ka. Ang dami mong gusto. Pero sabi dito, ngunit hanapin muna ninyo. Pakisabi nga po, hanapin. Ang dami mong hinahanap. Kaya kanina, yung joke ko kanina, totoo yun, naghahanap ako ng barya. Wala pala, nandun pala. Church, basahin mo, sige. From the heart. Sige, basahin mo. Sabay-sabay po tayo Ngunit, dami mong hinahanap. Ba? Nakalimutan mong hanapin muna ang Lord. Kaya hindi mo mahanap. Abalang-abala ka sa paghahanap ng kung ano-anong bagay, pero ang sabi ng Panginoon, seek first. Hanapin niyo muna ako. Dahil pag natagpuan niyo ako ang bahala sa lahat ng pangangailangan niyo. Wow. Kaya sabi ko, Kasi mga kapatid, kung mahal mo talaga si Lord, dapat siya ang uunahin mo. Making Him number one. Di ba? Kaya pala sabi ng Panginoon, thou shalt not worship any other gods before me. Before me. Pag binasa mo previous verses dito, Matthew chapter 6, di ba? Sabi dito, do not worry. Hanapin mo muna si Lord. Ano ibig sabihin nun? Worry o worship, not worry. On the previous verses ng Matthew 6, sabi doon, pray, not panic. Kasi, sabi ng Lord, hanapin niyo muna kasi ako. Hanapin niyo muna ako kung ano-anong hinahanap mo Scroll ka ng scroll. Ito mo, nakalimutan mo ako. Hanapin niyo muna ako. At ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag ko sa inyo. Wow. May natutunan po ba tayo? Church, worship, not worry. Prayer, not panic. Kaya pag dumating yung pagkakataon, church, na kailangan mong pumili between competition and the Lord, who is number one to you? Yan po ang tanong na iiwan ko sa inyo today. Who is number one to you? Who is really important to you? Who are you trying to impress? What are you living for? Wala. Lahat talaga babalik talaga sa Panginoon. Amen po ba yon?
Wow. Church, maraming salamat po sa message mo sa amin today. Tayo po tayo lahat. May I request your eyes closed for a moment? Eyes po, close. And continue connecting to the Lord. Connect tayo sa Panginoon. Lord, sabi ng Panginoon, alam mo, may sabi pa nga ang Bible, sabi, hanapin niyo ako hanggat makikita niyo pa ako. Hanapin niyo ako hanggat may pagkakataon pa. Diba? Seek God. Hanapin niyo muna ako. Dahil idadagdag ko lahat ito sa mga pangailangan niyo pag inuna niyo ako. Number 1 ba si Lord sa'yo? Number 1 ba? Dapat, church, maging lifestyle natin yan. Kasi, pag ginawa natin yan, maapektuhan yan lahat ng aspeto, detalye, area ng buhay natin. Sige po, as your eyes close, habang nakapikit ang mata ninyo, well, you talk to God. Talk to God. Lord, I'm sorry kung naging second lang kita, naging third lang kita, minsan nga, na-remove pa kita. Pero today, Father in heaven, Lord, I declare that you are number 1. Number 1 ka sa buhay ko. Number 1 ka sa pamilya ko, sa relasyon ko. Number 1 ka sa business ko. Number 1 ka sa lahat ng areas ng life ko. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa word mo sa amin today. At muli mo kaming iniremind, Panginoon, that we cannot serve two masters. Either we hate the other and we love the other. Pero today, Panginoon, maliwanag sa amin na ikaw lang dapat ang numero 1, number 1 sa buhay namin. So, worship, not worry. Pray, not panic. Dahil si Lord ang bahala sa lahat ng pangangailangan natin.